QWERTY tayo ngayon. Zoom in. Oo nga eh. Akala ko may zoom in. Jerry Santiago, Merry Christmas. Suot ko kasi pampasko eh. Green and red, no? Hindi, kasi ano to eh. Uniform tayo ngayon. Ano to eh, yung aking nakuha nung 2011 Southeast Asian Games sa Palembang, Indonesia. Ako lang ilan lang kami meron nito. Kaya pwede mo Merry nang Christmas. pa-arbor. Yan. Okay. So, maganda rin yung t-shirt mo ha. Amazing Playground. Amis Tumang. Hindi ka nagpaparamdam. Nag-text na nga eh. Ay, nag-text na. Hindi, kaibigan natin yan sila. Ay, congratulations sa amin bago silang ngayon. Project. Okay, ready na, Meg? Ready. Okay, mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-9 ng Abril, taong 2015. Samahan niyo po kami sa pagtunghay sa mga pinakahuling kaganapan sa iba't ibang sporting arena sa loob at labas ng bansa. Ako po si Dennis Principe. Dito sa aming programa, tiyak na mabubusog kayo sa mga balitang pampalakasan sa iba't ibang larangan. Ako naman po, si Meg Sioson. It's the 9th of April. Amazing day, sabi nga ni Meg. Dito po ang inyong amazing PTV Sports. Sa ulo ng mga batang sports balita. Pinoy ring icon Manny Pacman Pacquiao mas gusto na underdog sa megabout kontra undefeated American rival Floyd Mayweather Jr. Mandatory title challenge ni Pinoy IBF flyweight contender Janriel Casimero na ikasana. NLEX Road Warriors head coach Boyet Fernandez nanawagan ng mas mataas na antas ng officiating sa PBA. Cagayan Valley Rising Suns inukupa ang solo leadership sa preliminaries ng Open Conference ng Spikers Turf. Orlando Magic sinopla ang hardcourt return ni Chicago Bulls superstar Dennis. Top seed Eugenie Bouchard laglag sa second round ng Family Circle Cup sa Charleston, South Carolina. Liverpool Reds pasok na sa semifinal ng FA Cup. At Colombian rider Sergio Henao, bagong overall leader sa Tour of Basque Country sa Spain. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-umusok na sports balita narito na sa boxing. Aminado si Pinoy ring icon Manny the Pacman Pacquiao na karagdagang motibasyon na nagbibigay sa kanya sa siya sa odds betting sa bawat laban. Kaya naman doble kayod pa rin sa ensayo ang 36-year-old Sarangani fighting congressman 3 linggo bago ang Titanic clash kontra American rival Floyd Mayweather Jr. Ang kabuang detalye ihahatid ni Mr. Ricky Santos ng Sports Radio 918. Mas gusto ni Manny Pacquiao na makatawag na underdog sa nalalapit na megabout kontra Floyd Mayweather Jr. Ito'y dahil mas ginaganahan umano siyang mag-ensayo ng husto sa tuwing nadedehado siya sa odds betting. Sa katunayan, kontra Oscar De La Hoya noong 2008 ay huge underdog si Pacquiao pero nagawa niyang pasukuin ang American rival sa 8th round. I'm motivated for this fight because I'm underdog. Hindi rin itinanggi ni Pacquiao na malaki ang naitulong ng pakikipagpulong niya kay Mayweather sa Miami, Florida noong Pebrero para matuloy ang kanilang pound-for-pound showdowns. I think that's meeting in Miami. It's helped a lot to make this fight happen. Yeah. And also the people behind to make this fight happen and Showtime and HBO. Samantala, nagpatikim naman si Pacquiao ng awiting kanyang gagamitin para sa laban kontra Mayweather. Lalaban ako sa mundo, dala ang pangalan mo. Pinoy ako, Pinoy tayo. Lalaban ako sa mundo, kapalit may buhay ko. Lalaban ako para sa Pilipino. Ang 12-round World Welterweight Title Unification bout ni Pacquiao at Mayweather ay itinakda sa Mayo 3 sa MGM Grand Garden Arena sa Nevada.
Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Sa kaugnay na ulat, tila hindi naman nagpapahuli sa training camp si reigning WBO at WBC welterweight champion Floyd Mayweather Jr. Sa katunayan, dalawang young prospects na nakasabayan niya sa sparring sessions ang labis na humanga sa sobrang lakas at bilis ni Pretty Boy Floyd. Nagbabalik si Mr. Rick Yap Santos. Power at speed. Ito ang dalawang main weapons na taglay di umano ni Floyd Mayweather Jr. Base na rin sa obserbasyon ng kanyang mga sparmates. Young prospect Juan Funes, nakita niya kay Mayweather ang pambihirang lakas at bilis na hindi niya namala sa ibang mga world champions na dati niyang nakatrabaho. He knows when to not throw, when to throw. He's just active, man. He's just the best, man. Yeah. But you know what? May 2nd, it's not gonna be an easy fight for him. It's gonna be a tough fight, and I think it's gonna be interesting. Sa panig naman ni Maurice Lee, siniguro niya na magkakaroon ng knockout sa laban dahil na rin sa kakaibang timing na pinapakita ni Mayweather sa sparring sessions. Bukod pa rito, kuha na rin umano ni Mayweather ang welterweight limit mahigit 3 linggo pa bago ang laban. Floyd hits harder than everybody I sport. Everybody. I'm not just saying that, like middleweights, Walter John Molina Jr., Von Smart, Floyd could punch, and his body shots. I predict, if it is a stoppage, it'll be with a body shot from Floyd Mayweather. Sina Lee at Funes ay parehong southpaw na katulad ni Manny Pacquiao na makakasagupa naman ni Mayweather sa MGM Grand Las Vegas, Nevada sa Mayo at 3. Para sa PTV Sports, Yap Santos, Sports Radio 918. Sa boxing pa rin, muling dadayong sa enemy territory si IBF flyweight contender John Riel Casimero para sa kanyang panibagong World Title Challenge. At ang makakatapat ng 25-year-old Ormoc City Pride ay si reigning champion Amnat Ruwenrong ng Thailand. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Kasado na ang panibagong World Title Challenge para kay former IBF Light Flyweight titleist John Riel Casimero. Ayon kay international boxing promoter Loani, nagkasundo na sila ng kampo ni IBF Flyweight Champion Amnat Ruwenrong ng Thailand para sa isang mandatory title fight at tanging ang playdate na lamang ang hindi pa naitatakda. Yung IBF, walang problema na. Casimero will be the next challenger of Roy Ring. There's no worry about that. Now, they're trying to get a date doon sa Thailand because, we have to bring him in Thailand. Because we cannot afford or we cannot do it here in the Philippines. Samantala, walang nakikitang problema naman si Heloani sa gagawin nilang pagdayo sa Thailand. Sanay na umanong lumaban sa foreign soil si Casimero. So he has to fight in Thailand. But sa akin, I'm still comfortable wherever he fights. Sa akin, okay lang. Okay. He's always fighting abroad. He's fighting almost all in the... Magugunitang nakuha ni Casimero ang karapatang mapalaban para sa titulo matapos na magrehistro siya ng second round knockout win kontra Armando Santos ng Mexico noong Disyembre. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Lipat tayo sa professional basketball. Tiyak na mapupuno ng aksyon ang salpukan ng defending champion Pure Food Star Hotshots at Talk and Text Chopang Texters sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup ngayong gabi. Ito ay dahil pag-aagawan ng magkaribal na koponan ang importanteng panalo sa Game 3 matapos na magtabla ang kanilang serye 1 game apiece. May report si Haji Caaminio. Kumpiyansa ang pamunuan ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na mapapanatili ng Sinag Pilipinas ang titulo ng dalawang paparating na regional tournaments. Ayon kay SBP Executive Director Sunny Barrios, sa ilalim ng patnubay ni Head Coach Tab Baldwin, ay tiwala magpapamalas ng impresibong performance ang Philippine Quintet sa Sayabet Championships at Southeast Asian Games. Sa totoo lang, hindi ko pa sila pinapanood. Malakas kasi ang kumpiyansa ko sa
men's team natin. Like I said, without sounding overconfident, kahit siguro nakapikit ang isang mata natin, hindi tayo dapat matalo doon. No? May doubt hit pa tayong kasama doon. Ganun din sa Southeast Asian Games. Hinikayat rin ni Barrios ang mga national dribblers na mag-focus ng husto sa ensayo at aktwal na laro para muling maiuwi ang kampyonato ng Sayaba Tournament at SEA. I remember Coach Ron Jacobs before in for the 2002 Busan game, yung first team meeting niya with the pool, hindi pa yung buong team, sinabi na niya, anybody here who does not believe we will win the gold can step out. No hard feelings, no? Ganyan din tayo dito. Kung hindi kayo naniniwalang kaya nating manalo ng gold, huwag na tayong magsama. Sa Sayaba Meet ay nakataya ang slot para sa FIBA Asia Men's Championship sa China sa Setyembre. Habang sa SEA Games ay pinakamatamis na gold medal naman ang tatangkaing ihandog ng national team sa sambayan ng Pilipinas. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa professional basketball. Tiyak na mapupuno ng aksyon ang panibagong salpukan ng defending champion Purefood Star Hotshots at Talk and Text Tropang Texters sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup ngayong gabi. Ito ay dahil pag-aagawan ng magkaribal na kupunan ang importanteng panalo sa Game 3 matapos na magtabla ang kanilang serye 1 game apiece. May report si Haji Kaaminyo. Ibinaon na sa limot ng defending champion Purefood Star Hotshots ang nalasap na kabiguan sa games kontra Talk and Text Tropang Texters noong Lunes. Ayon kay Assistant Coach Johnny Abarrientos, todo focus sila sa ensayo para sa Game 3, lalo pat naitabla ng Talk and Text sa tigi-isang panalo ang serye. Kailangan ma-meet namin yung level ng game na gusto namin. Kasi like what happened sa amin last game, medyo na-take away yung triangle offense namin na walang kami ng desire, ng trust din sa pag-execute namin, diba? So, siguro, mag-focus kami, unang-una, how to stop their dribble drive, diba? Especially yung mga teaman nila. Inamin rin ni Abarrientos na naging malambya ang performance ng kanilang mga locals, kaya tila nag-collapse sila pagdating sa payoff period. Pagod si Denzel, obviously, kasi parang yung bad point dun dahil lahat parang inaasa namin kay Denzel, yung mga players, no? So, hindi dapat gano'n dahil nasushoot niya, ang ganda ng, obviously, ang ganda naman ng nilalaro ni Denzel for us. Nung nag-miss na siya sa dulo, nadidepensa na siya, yun yung naging problema namin kasi nag-step up yung mga locals. Actually, hindi naman yung import nila yung tumali sa amin, yung mga locals nila. Sa mga oras na ito ay nagbabangga na ang Purefoods at Talk and Text para sa crucial Game 3 ng kanilang Best of 5 semifinal series sa PBA Commissioner's Cup. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. Samantalang umapira naman ang NLEX Road Warriors sa pamunuan ng PBA na sana'y kumuha na ng mga dekalidad na referees. Ito yung pamaiwasan ng mga kontrobersyal na tawagan sa liga na ikinaiirita rin ng amaging ng mga fans. Para sa detalye, nagbabalik si Haji Kaaminyo. Nanawagan ng coaching staff ng NLEX Road Warriors ng mas mataas na antas ng officiating sa PBA. Ayon kay Head Coach Boyet Fernandez, panahon na para tutukan ng PBA ang pagkakaroon ng dekalidad ng mga referees para hindi tuluyang mawala ang kumpiyansa ng mga fans sa liga. Bukod pa rito, hindi rin umano makatarungan para sa mga teams ang matalo ng dahil lamang sa maling tawag ng mga referees. Yung commissioner, si Com, hindi naman natutulong yan. At alam niya lahat yung dapat niyang gawin. And nirespeto din si commissioner ng mga... So for sure, as coaches, nirespeto rin namin lahat ng plano ni commissioner. Pero makapag-suggest kami, but still, it's really up to commissioner to do the right thing and to call it in the right way. So. Batid rin umano ni Fernandez na mahirap humanap ng competent na technical official tulad ng namayapang si former UP Maroon Ramil Cruz. Matutukan lang ng konti and have a very good technical
technical committee head in the PBA, I'm sure it will be a good one. Hindi lang yung ang akin lang is yung technical head talaga is more of a respectable person. Not because he knows basketball, but dapat wala siya connection sa mga jolly ibang pa. teams. Ganun, ano? Oo. Mahirap maghanap yun, pero wala tayong magagawa. Talagang kailangan mo hanapin. Ngayon, may bagong Magugunitan sa elimination phase ng PBA Commissioner's Cup ay tumapos na 4th place ang NLEX pero napatalsik naman sila ng Meralco Bolts sa quarterfinals. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Sa men's volleyball, inukupa ng Cagayan Valley Rising Suns ang solo leadership sa preliminary round ng Open Conference ng Spikers Turf. Ito'y matapos na ilampasan ng Patriots 4Bs 25-16, 25-18 at 25-15 kanina. Balanseng atake ang silubong ng Cagayan Valley sa kalaban kung saan nakakuha sila ng bentahe sa Spike 37-30, gayon din sa blocking department 9-3. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Rising Suns sa 2 wins and 0 loss, habang nasadlak naman sa 0 and 2 win-loss card ang 4Bs. Ang susunod na makakatapat ng Cagayan Valley ay ang PLDT Home Ultera sa Martes. Sa women's volleyball, kapwa nagpahayag ang makipagsabayan sa mga bigating foreign counterparts sa Asian Women's Under-23 Championship sa susunod na buwan, sina National Volleyball's Eliza Valdez at Bea De Leon. Ang dalawang star spikers ng Ateneo Blue Eagles ay sariwa mula sa pagkopo ng back-to-back championships sa katatapos sa season ng UAAP Women's Volleyball. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Excited nang magsuot ng national tricolor sa paparating na Asian Women's Under-23 Volleyball Championships ang dalawang miyembro ng reigning UAAP champion Ateneo Lady Eagles. Sa panayam ng PTV Sports, namin ni na star spikers Eliza Valdez at Bea De Leon na bagamat malalaking liga na ang kanilang nilahukan, iba pa rin umano ang pakiramdam kapag nabigyan ka ng pagkakataon na humataw para sa bansa. Yung pressure mas mabigat kasi you're carrying the flag well, syempre may pressure din sa school, but syempre it's a community Pero yung flag talaga, it's the whole country. But then, wala namang pinapa-feel na ganun yung Philippines, di ba? Parang they just want to see kung ano ipapakita natin this sa coming tournament. So, we're excited. I'm really excited to play. At least malalaman natin kung nasang level na yung volleyball. Well, syempre, the representation is a very different. I'm representing the country now, so that's very big. And yun nga, everybody's coming from different schools, different leagues, and it's a nice experience because you get to widen your connection to other people. So, yeah, masaya naman. Samantala, tiwala naman sina Valdez at De Leon na makakaya nilang makipagsabayan sa mga bigating foreign counterparts kahit pa medyo matagal nang lumiban sa mga international tournaments ang national team. Andiyan na rin naman yung talent Andiyan na yung skills siguro ano lang yan ni coach. Gusto niya lang yung magkaroon ng teamwork, mag-gel as a team. But really, Pilipinas, I think kailangan talaga, and I believe na matatapang talaga and merong strong hearts. We have everything to gain this coming tournament, and we're looking forward na makasama kayo sa mga ma-achieve natin. Don't expect! Pero syempre we'll try our best. Definitely, since Coach Tay is here, so heart strong din kami. Well, hopefully, yeah, we'll do our best, and we haven't seen our opponents, so we also don't know what to expect. So hopefully na lang it works out. Kabilang sa mga makakatapat ng Pilipinas sa group stage ng Asian Meet ay ang mga powerhouse rivals na Kazakhstan at Iran. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Galing ni Ayang, ha? Eliza Valdez at saka Bea De Leon. Haji, ha? Sa bowling, bagamat nabigong kumupo ng ginto, 3 medalya naman ang naiuwi para sa bansa ni National Keglers Enzo Hernandez at Ivan Malig mula sa kanilang katatapos na kampanya sa Asian Youth 10 Championships sa Macau, China.
Para sa detalye, narito po muli si Ms. Arian Malyari. Nagparamdam ng lakas ang dalawang national bowlers sa katatapos na Asian Youth 10-Pin Championship sa Macau, China. Dalawang silvers ang naiuwi para sa Pilipinas ni Enzo Hernandez at ito ay nagmula sa boys singles at boys all events competitions. Bukod pa rito, nakasungkit rin si Hernandez ng bronze medal sa Masters Doubles, katandem si Ivan Malig. Next tournament in line is SEA Games if I make the team. After that, it's off to college for me, so might have a break in the Philippines. But if called, I will gladly represent the country. Asian schools this July in Hong Kong, and of course, ang goal ko is to represent my country and to win. Kasi yun lang naman yung goal dun eh. Kasi kung maganda yung laro mo, pero hindi ka nanalo, hindi naman nila i-credit yun eh. So, my goal is to win and only to win. Samantala, nangako naman si National Coach Jojo Canare na patuloy silang magsisipag sa training upang makapagbigay sila ng karagdagang karangalan para sa bansa sa mga future international bowling meet. Alam nyo, 100% binibigay namin. Kami yung coaching staff, 100% binibigay namin yung lahat ng experiences, lahat na nalalaman namin sa mga atleta namin. At the same time, alam kong 100% din ang binibigay ng mga athletes to produce a medal, to produce for the country. So, kung ano man ang magiging resulta, whether good or bad, from there, maraming nalalaman eh. Maraming nalalaman ng mga atleta, marami rin kami nalalaman. So what you can expect from us is our 100% commitment. 14 na mga bansa ang nakatapat ng Pilipinas sa Macau event. Kabilang narito ang Malaysia, South Korea, Singapore at iba. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa international sports scene. Sa basketball, pinasaya ng Orlando Magic ang home crowd sa Amway Center sa Orlando, Florida, sa pangunguna ni shooting guard Victor Oladipo na pumukol ng game-high 23 points. Kabilang narito ang game-winning layup, sinopla ng Orlando ang hardcourt return ni Chicago Bulls superstar Derrick Rose, 105-103 kanina. Bukod kay Oladipo, kuminang rin para sa Magic si center Nikola Vucevic na tubikada ng 22 points at 7 rebounds. Habang si Rose na naglaro ng 19 na minuto ay nag-ambag naman ng 9 markers, 2 boards at 2 assists para sa Bulls. Hawak ang 59-52 halftime lead na panatili ng Bulls ang 8 puntos na bentahe papasok sa 4th and final period. Bago unti-unting nagrally ang Magic hanggang sa mapalawig nila sa 3 matches ang kanilang winning streak. Dahil sa panalo, nag-improve ang record ng Orlando sa 25 wins against 53 losses. Pero malabo na rin silang makapasok sa playoffs ng Eastern Conference. Ang susunod na asignatura ng Orlando ay kontra Toronto Raptors sa Sabado. Samantala, sa kapapasok lamang balita, katatapos lamang po ng press con ng PBA kung saan ay inanunsyo ang short list sa susunod na commissioner ng PBA at meron pong 6 na pangalan na ibinigay po ang PBA na pagpipilian po ng susunod na commissioner at sila po ay sina Jay Adalem, Charlie Cuna, Mark Fisher, Vince Season, Ricky Santos at kasama po ang player na si Danny Siegel. Samantala, tungayan naman po natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Susubok na ng kapalaran sa NBA rookie draft ngayong taon si North Carolina Tar Heels forward JP Tokoto. Base sa ulat, palalampasin na ng 6'6" dribbler ang final year ng kanyang college eligibility pero hindi pa siya pipirma ng kontrata sa kahit na sinong player agent. Ito'y upang magkaroon siya ng karapatan na mag-withdraw mula sa rookie pool bago ang draft day sa Hunyo 25 kahit pa nagsumite na siya ng aplikasyon sa liga. Sa men's tennis, buhay pa ang title bid ni 12 ranked Feliciano Lopez sa US Men's Clay Court Championship
Houston, Texas. Kanina ay pinatalsik ng top-seeded Spaniard ang nakadwelong si unseeded Sam Groth ng Australia, 6-3 at 6-3 upang umabante siya sa quarter-final round. Baseline attack ang ginamit ni Armas ni Lopez para ma-break ang 4 na beses ang kalaban. Target ni Lopez na makasungkit ng pang-5 career singles title. Sa women's tennis, maagang nagwakas ang kampanya ni 7th-ranked Eugenie Bouchard sa Family Circle Cup sa Charleston, South Carolina. Nakakuha ng bye sa opening round, yumukod ang top-seeded Canadian kay unseeded Lauren Davis ng Amerika, 6-3 at 6-1 sa second round kanina. Nataw si Davis ng 18 winners sa laban at 4 na beses niyang na-break ang higher-rated rival. Ito ang ikalawa pa lamang na career match victory para kay Davis laban sa top 10 tennister. Sa football, pasok na ang Liverpool Reds sa semifinal ng FA Cup. Ito'y matapos na maungusan nila ang Blackburn Rovers 1-0 kanina. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay Liverpool midfielder Philip Coutinho at ito ay nagawa niya sa 70th minute. Ang Final Four opponent ng Liverpool ay ang Aston Villa at ang opener ng kanilang home and away series ay itinakda sa susunod na linggo. At sa multi-state cycling, may bagong overall leader na ang Tour of Basque Country sa Spain. Siya ay si Colombian rider Sergio Henao na tumapos na runner-up sa third stage kagabi. Si Henao ay naungusan ni hometown favorite Joaquim Rodriguez sa isang sprint finish at silang dalawa ay nagsumite ng identical clockings na 4 hours, 39 minutes and 2 seconds sa 170-kilometer race. Ngayong gabi ay tatahakin naman ng mga siklista ang 162-kilometer mountainous stage 4 na bibitawan sa Zumaraga at magwawakas sa Arate. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Hoy, breaking yun yung balita na yun dahil dyan. Pero ang dami madaming choices. Anim yung pagpipilian, isa lamang ang, ano ba masabi, maswerte kaya yung mapipili na yun. Ayan. So mga kaibigan, yan po ang ating question of the day. Sa 6 na pangalan na binanggit ko po kanina na pinili po ng PBA, sino po sa kanila ang napupusuan ninyo na maging susunod na commissioner ng PBA? Dahil nga po si Commissioner Gito Salud ay na-promote na po to becoming CEO at presidente. At ang mga 6 po ay sina Jay Adalem, Vince Hison, Danny Sigel, Ricky Santos, Mark Fisher, at Charlie Cunan. Ako, nakalimutan ko pa yung kaibigan ko. So yan, pili kayo sa 6 mga kaibigan. Sino sa tingin ninyo doon sa 6 na yon ang pwede para sa inyo na type ninyo na maging susunod na COO? Hindi kaya puro OO lang ang sasabihin ko sa inyo. Hindi naman. COO, Chief, hindi Chief. Chief Operating Officer. Pero syempre, dagdag na rin nila yung kanilang reason kung bakit yun yung napili nila. Yun ang maganda, huwag lang kayo pipili Wala akong bayad yung Facebook, huwag kayong mag-alala. Bakit siya ang inyong napupusuan? At kung bakit, yan ay aming malalaman mula sa inyo. Sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sport. Ayun. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansang PTV Sports. Hello! Hi, Meg. Haji, ba't naka-number 9 ka rin? Oo nga, Tony Parker. Tapos kami naka-number 9 ni Meg. Ayan. Cellphone ko. Naka-Tony Parker Tony Parker. First pa siya, Tony Parker. Kaya talaga pag sporty tayo. Uy, very interesting ang ating question of the day. Next COO. Malupit yan, malupit. The COO, kumbaga yung mag-handle ng operations ng PBA. Kumbaga sa games, di ba? Tapos itong report kay CEO. CEO tsaka sa board. Pero yung commissioner, yung sa game, yung mga suspension, yung mga sa referees, yan ang hawak ni COO. Correct. Sino nga kaya? Pero yung gaya nga ng tanong ko sa'yo kanina, paano kaya si Sir Vincison, inaano din niya yung FBA? Ayun na nga, kumbaga it's difficult to handle 2 leagues at the same time. Kasi Phil Sports Basketball Association nga, ina-handle na ni Vince. Hindi, tsaka sigurado niya, pag kinuha ka ng PBA,
Wala ka na ibang gagawin. Full-time talaga, super Full-time full-time. Dami nang gagawin mo. Sino-sino ba itong mga to? Si Jay Adalem, ano ito kaibigan din natin to. Isa rin sa mga basketball officials natin, one of the stakeholders ng SBP, yung kanilang grupo. Tapos basketball ng Pilipinas. Okay. Yung Mark Fisher, balita ko, ano ata yan parang sa mixed martial arts ata yan Si Mark Fisher? Oo. Siguro pagka may mga bobel ka ng mga... Siya yung... Tapos commissioner ng PBA. Siya yung lalaban. Bobel ka talaga, laki na impluensyo. Laki mo, nakakuha ng pang-commissioner na pang mixed martial arts. Kuna. Ay, okay yan. Kaibigan ko yan. Abogado yan. At talagang atenista. Hindi ako atenista. Dami talaga abogado. Si Attorney Chito. Lang ako, sa Dimasa lang ako. Ricky Santos. Yun. Pwede yan. Pwede yan. Sabi nga rito ni Coach Art, kumbaga sa karera, may star yan. Leading, Oo, llamado yan. Oo, llamado siya. Ano, Boss Art? Oo, ito pa isa. Danny Sigel. What? Pinagre-retire niya na si Danny Sigel. Yun na nga. Kumbaga, naglalaro pa si Danny for talk and text. Kasi sigurado, pag nag-usap-usap, Danny Sigel, ayaw niya na siya maglaro. Wala na Parang ganon, di ba? Come on, would you like Danny Sigel to retire already? Hindi, pero ang question dyan, ano ba yung qualifications to be, qualified to be as the COO ng Siyempre, alam mo yung, yung technicalidad ng PBA at saka mabilis kang mag-react agad sa mga decision making. Decision making is very critical. At saka dapat balanse, kung magfa-fine ka, kung magsususpend ka, mga ganun. Ba't kinuha mo yung bag ko, Ruben? Cellphone ko lang pinapakuha. Mabilis ang decision yun. Pinapauwi na. Parang ginagawa mo akong Danny Sigel, Hindi ba? Umuwi ka na. Kinuha yung bag ko, wala dyan cellphone ko. Hindi basta-basta yun. Sige, may sumagot na ba? Oo, meron na. Yan na. Pero konti pala. From RV Areño, sabi niya, Vince Season, siya lang kilala ko. Si Danny naman, kailangan pa ng TNT. Kasi si Vince Season pa lang ang kilala niya. Pauwi na ako ni Ruben Castillo. From Billy Pascual, sabi niya, di ba may question of the day na? Pero pinalitan natin. Billy! Si Billy Ray Pascual. Pasensya lang, Billy, dahil mainit itong issue na to, yung bagong commissioner natin. Tsaka kapapasok lang. Breaking, Breaking. Sa mga gusto pong tumawag at gusto pong magbigay po ng inyong opinion about kung sino ang napupusuan po ninyo, kung may puso pa kayo, na maging susunod na PBA Commissioner, 0936-537-9349. Again, 0936-537-9349. Huwag na. Tawag na. And that's... Ano yan? And there's more. 1, 2, 3, go! Sige, Okay, from Ruben, Jandayan, sabi niya Vince Season, pero walang reason kung bakit. Vince Season, bakit? Okay. Wala. Jake Gutierrez, basta deserving. Parang ayaw sumagot Siyempre, dapat yung deserving. Right. Ayan, may income. Try nga natin kung meron tayong caller na makakapagbigay sa atin ng idea. Baka makatulong ito sa PBA, Comprehensive explanation. Baka ibibigay niya makatulong sa pagpili ng PBA. Sige nga. Meg. Yes, hello, magandang gabi. PTV Sports. Sino po sila? Michael Danilobit po. Hey, Michael! Love it! Parang hirap pa tumawag Si Mr. Love it, kumusta? Araw-araw parang taga-PTV ka ba? Taga-Globe. Globe po. Yes daw. Yes. Taga-Globe daw. Sige, Michael, anong namin sa'yo? Ano po yung question of the day po? Sige, anong sagot mo? Charlie Cuna po. Charlie Cuna. Bakit? Anong gusto mo kay Charlie, Michael? Active po sa PBA. Active sa PBA. Mas active si Danny Sigel. Naglalaro pa nga Iba naman yung pagka-active ni Danny. Pwede. Sige. At dapat malagyan na rin po ng replay center sa PBA. Replay center. Pwede. Parang sa NBA, yung sinasabi mo. Tama ba? Para po yung mga referee may tama. Ayan. So kung dati, natatapos tayo ng alas 9, ngayon siguro mga alas 10, kaka-replay.
Opo naman. Okay naman. Opo naman si Michael. Sige, Michael, ano pang, bakit ano nakita mo pa kay Charlie bukod sa pagiging aktibo? May lang naisip ko, sir. Naisip mo lang? Wala. Okay. May tama ko ang tanong. Sige, ano yun, Michael? Yung update po sa PBA G-League. Naku, yari ka. Michael, utang muna. Utang muna. Sige. Ngayon may bukas magbibigay kami ng update, ha, Michael? Yan, naka-flash ngayon. Ayan. Okay, sige, Michael, salamat, ha. Salamat po. Okay, mga kaibigan, in case medyo hindi nyo narinig, yung ating pong question of the day, yung pagpipilian po natin kung sino ang inyong napupusuan, sino sa tingin nyo ang dapat na mahirang ng susunod na PBA Commissioner / COO. Jay Adalem, Charlie Cuna, Mark Fisher, Vince Sison, Ricky Santos, Dynamite, Danny Seager. 6 na pagpipilian po, isa lang ang magwawagi. Multiple choice. Ayan, okay. Sumagot na ba, sa Facebook? Michael Guevara, for me, it's either Vince the Prince Hizon or Danny Seagal. May experience na kasi sila sa PBA. As a former PBA player, for sure, meron na silang natutunan. Not only the plays, but also the laws here. Pero kung isa lang, I have to say it's Vince Hizon. Vince the Prince Hizon. Pero ako original the Prince. Prinsipe. Since birth tayo diba? Since birth ka lumabas ako sa nanay ko, Prince na Si Vince, nag-basketball lang. Vince nag-basketball. Friend natin yan. Basa pa, Meg. From RJ Unciano, sabi ni Charlie Cuna, mas alam niya ang law kasi abogado yan. Siyempre, Charlie Cuna, alam pa lang alam Cuna. Kahit sa Wilagay yan, PBA, alam mo, alam Cuna. Aba, malupit diba? Caller, masaya sa caller. Sige. Masaya sa caller. Check na natin yan. Ayan. Tingnan natin. Hello, good evening. PTV Sports, sino po sila? Hello? Ay, sa TV nakikinig. Pargo! Hello. Brad, sa phone ka makinig, wag sa TV. Meron tayong feed. Meron tayong delay. May delay tayo Ano ang comment mo sa ating question of the day? Tanong mo muna, sino siya? Ano pangalan mo, brother? Naman. Naman sa TV. Billy. Billy ba? Billy? Si Billy. Brother, feeling ko sa TV. Brother, sa cellphone ka makinig. Billy. Yung volume ng TV mo, down mo muna at nagkakaroon tayo ng delay. Yan, okay. Billy, narinig mo yun, Billy? Opo. Yan. Okay na. Parang wala lang. Billy! Billy, ano sa'yo, Billy? Para sa question of the day. Ano na? Sino raw? Sino? Question of the day. Sino po? Question of the day. Nga, tama. Billy, sige. Si Ricky Santos po. Ricky Santos. Bakit si Ricky, Mr. Ricky Santos? Parang narinig akong bata. Hello, Billy. Kuya, bakit po bakit si Sir Ricky? Matagal na po sa PBA. Matagal na sa PBA. Baga, gamay na Ganun yung nakikita niya. Okay. At pero, tingin mo, Billy, ano ba yung kailangan talaga na natin na, parang sa isang PBA commissioner? Ano importante para sa'yo? Sa tingin ko po, sila po yung mga nakakaalam sa yung talagang malalim ang kaalaman. Ayan. Technicalities, Okay, rules, okay. Billy. Ayos na. May babatiin ka ba? O may tanong ka pa? Update po sa Barangay Ginebra. Update sa Barangay Ginebra. Well, sa ngayon, nag-ensayo sila. At ang tinututukan ngayon ni Coach Frankie Lim ay conditioning. Dahil sabi nga niya, yung kanyang sistema, ang papatupad yung sistema is that kailangan takbo ng takbo yung mga players. Hindi ko na alam kung sasali sa fun run. Pero ano lang sila, kumbaga kailangan kondisyon yung mga player dahil para sa kanya. Kaya sabi niya, lamang kami pa natin sa rebound So ibig sabihin, pag nakaka-rebound ka, pwede kang tumakbo.
So, yung advantage ng rebounding is that pwede kang maka-fast break na fast break. So, yun ang gagawin ni Coach Frankie Lim. Tapos, marami nagtatanong sa akin kung may import na daw ba Barangay Ginebra. Sabi ni Boss Crispin, wala pa. Asian import meron. Taga Mongolia. Yes, si Sanchir. Oo, yan. Okay, pero Billy. import na isa, wala pa. Billy. Sige na, Billy. Billy, may show pa tayo. Sige, isa pa daw. Ano raw? Ano yan, Billy? Billy, isa pa. Bagong additional sa Ginebra. Tama ba? Opo. Additional sa Ginebra. So far, wala pa. Si Dave Marcelo, yung dyan. Kapalit ng katukayo mo, si Billy. Billy Mamarin. Okay, Billy. Opo. Okay, salamat, Billy. Salamat, Billy. Yan, mabuhay ka rin. Yan, si Billy, ating caller. Okay, basa tayo, Meg. From RJ Unciano, sabi niya, Charlie Huna, mas maayos, mas alam niya ang law, tsaka active din siya sa PBA. Update naman sa SMB, pabati naman po sa mama ko, si Mama Emily, tsaka sa kapatid ko, si MJ, tsaka kay Ellie, bati na tayo, mahal kita. Bati na tayo. May LQ. RJ at tsaka Ellie Buendia ba yan? O Ellie, ano? Ha? RJ. Oy, update daw sa SMB. Salamat, RJ, sa ngayon po ay nagpa-practice pa rin ng San Miguel Beermen. At kakakuha lamang nila kay Gabby Espinas at kay Yancy De Ocampo. According to Jerry Fortuna, hindi pa daw nagpa-practice si Yancy, pero si Gabby daw ay nag-practice na para sa kanila. Si AZ Reed ang import ng San Miguel para sa Governor's Cup. Arizona. Samantala, marami pa tayong babasahin. Marami nag-comment, no? Nagbigay ng kanilang opinion sa ating pong question of the day. Yan at marami pang iba. Sa pagbabalik ng PTV Sport. At nagbabalik ang PTV Sport. Ganda, may ano sa gilid natin. Ang screen, mga kaibigan. Baliktad. Ayos, ha? Dapat dun ba? Ayun, dapat dito. Hindi, naituturo ko na eh. Yan. Dito. Sige, sagot na mga kaibigan. Sino sa tingin nyo ang dapat na susunod na PBA Commissioner? Jay Adalam, Charlie Cuna, Mark Fisher, Vince Sison, Ricky Santos, Danny Siegel. Hindi po siya retired. Pero kino-consider na. Sige, basa muna tayo. Enrique Vista. Ito, sabi niya, Ginebra fan po ako. Pangit po kasi kung si Vince Sison. O kahit sinong dating player ang magiging bagong gwapo yan, ha? Pangit kung si Vince. Akala ko pangit si Vince Sison. Gwapo yan. Magiging bagong commissioner. Mainam kung si Ricky Santos na lang dahil mas gamay niya ang PBA at walang inaanibang team sa liga. Si Vince na yung naging commissioner, baka kumampi sa Ginebra. Tapos, pag si Danny Siegel, sa TNT. So, kumbaga wala daw papanigan pagka hindi former PBA player. Right. 52 all yung huli nating checking sa Pure Foods at Token Text. Tabla. Sige, basa pa. Ito, foreigner. Ito na mo, Stephen Curry. Ricky Santos, yung pinakamatanda. Ang ganda ni Meg, I love you. Thank you. Bata pa yan. Sige, ano pa? Basa From Edu Santos, Vince Sison, Tatak Ginebra. Biglang. Medyo... May Tatak Ginebra. Sana walang Ito, sabi ni Janilo Campilan, Vince Sison qualified but I think commissioner siya ngayon sa FBA. Oo nga. Yeah. Kumbaga, magdodoble yung responsibilidad. May iwan, hindi pwedeng pagsabayin yun. May iwan yung isa talaga. No? Sige. From Marlon Cruz, sabi niya, bakit hindi nakasama si Senator Jaworski? Pabati naman po sa mga kalipogi ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat po. Okay, at caller tayo, Meg. Okay, sige. Balik tayo sa ating call. Mark Fisher pala, ito ba yung managing editor ng UFC sa Asia? Check na natin. Hello, magandang gabi po. Pindot pa natin isa pa. Hindi pa. Incoming. Yan. Okay. Hello, magandang gabi, PTV Sport. Sino po sila? Hello, good evening. Good evening po. Sino po sila?
Sa commissioner. Sige po. Go. Si Kuna po tayo, Kuna. Charlie Kuna. Sir. Hello. Boss, pakibabaan mo muna yung volume ng TV. Hello, sir. Pakibabaan mo ng volume ng TV. Nag-feedback po tayo. Pinatay ko na po. Ay, huwag naman. Hindi kasi may mga kasama yata mga kids. Sige. Pinatay na. Si Kuna lang yung medyo para sa akin na pwede, Ganun. Bakit po, sir? Dahil nga po sa attorney siya, ganun. Saka wala po ata sa team na sa PBA ba? Wala po. Yun po. Tapos, sir, may ano po sana ako sa Nebra? Ano yun? Natuloy ba yung trade kaya na kay Ellie? Kanino? Chris Ellis? Kay Ellie, si Ellie. Wala pa. Wala pa. Sir, mabalik sana ako dun sa kay Franklin. Sana kung makausap niyo rin sana ko kung sinabi niya na advantage ng Ginebra ay malaki, di ba? Pero hindi ginawa niyo na Agustin. Dahil ang katira ni Agustin, dumabagal daw ang Ginebra pag malaki. Okay. Which naman yung katira niya yun. Sana, huwag lang gawing quality minutes si Japet dahil nakuha niya si Dave Marcelo. Okay. Saka mo na, maging paguran niya rin si Dave Marcelo dahil dati na sana hindi ganun, dapat ayusin lang yung ikot ng tao, especially dapat paguran pa rin yung dalawang malaki si Japet at si Slaughter. Okay. Yung po sa kota, sir, sana huwag din gawin si Japet na ginawa na karani Agustin. Kaya nawala ng kumpiyansa si Japet, masira yung laro ni Japet. May explanation po kasi dyan si Coach Ato Agustinon. Sabi niya, ang kwento sa atin ni Coach Ato noon, kailangan talaga sa Commissioner's Cup mas magamit yung import. Pero na-explain naman daw niya kay Japet yun. At naintindihan naman daw ni Japet yun. Oo, naintindihan po ni Japet. Pero kita naman sa paglalaro ni Japet, bumaba yung kumpiyansa niya Kasi nga nangyari, naging quality minutes siya. Tapos, ang babaw ng katwiran niya, tinitignan ko yung talk and text, saka pure foots ngayon. Naglalaro sila laging tatlong malalaking player. Sa Ginebra, pwedeng maglaro si Japet ng takbuhan, nagbilis. Yun ang nawala sa kanila nung hindi niya ginawa yun. Pero tapos na po yun, sana ayoko pong gawin ni Franklin na may gawin na naman yung parang quality minutes lang o pang lang si Japet na ang nawawala sa kanya opensa at depensa kasi si Japet open defense ang laro niyan Okay, sir. Maraming salamat po. Salamat po, mabuhay po kayo. Sige, basa tayo. From Janilo Campilan, sabi niya, Vin season qualified, but I think commissioner siya ngayon sa FBA. Yan, alright. Haji, meron ka dyan? Isa pa si Meg. Sige. From tapos na yan? Tapos na si Villeray. From Cyrus Estrada. For me, Danny Seagal, kasi hanggang ngayon, active pa rin siya. Mas alam niya ang nangyayari sa mga officials. Tanong ko lang po, ba't hindi kayo nagbibigay update sa motor? Ano yun? Motorsports, siguro. Ano yan? Motor Grand Prix. Subukan ho namin. Dahil medyo, siyempre, kailangan nating piliin pa yung mga stories Tsaka, kailangan natin maglagay ng tao pa ron. Noel Nunez Dominguez, Ricky Santos po, he knows technically sa PBA. Vince Hizon, if charisma is needed. Kabati po Dominguez family ng Orangi, Bataan. Kung charisma, meron niya si Haji. Bakit ako? Bakit ako? Gano'ng kalakas ang charisma? Last na, caller. Isang caller, Isang caller na lang? Sige. Hello. Hello po, magandang gabi, PTV Sports. Hello, magandang gabi, PTV Sports. Sir, pakibaba mo ng volume ng TV at meron po tayong delay. Hello. Sige. Hello. Yo. Sige, sir. Go ahead. Isang mabilis. Anong sagot po niya, sir? Alex. Sige, Alex. Go ahead, Alex. Ano po sagot niyo? Okay. Gusto ko lang pong ma-comment na sana matrade na si Ellie, si Tenorio, si Elvis Tondo. Dami. Saka kasi hindi na nakakatulong sa team tamad na rin. Para naman mabago na ang siyang Ginebra. Kasi laging naglag sa conference ganun. Nag-collect na ng 4 na beses ako.
Wala pa rin. Okay. Player na ang problema dyan. Okay. Puro pa pogi. Okay. Sana mapalitan na yung mga yan. Salamat po. Okay, Alex, maraming salamat. Maraming salamat po, Alex. Sa mga papogi. Yes. Sa Hineb. Okay, napunta tayo ng oras, mga kapatid. Pero bago tayo mag-meme, meme of the day. Meron tayo, no? Okay, go ahead. Meme of the day. Featuring Bo Belga and J.R. Ginya. Bo Belga naman. Sa semifinals, Di man lang tayo ginuto. Sa finals na pala tayo, yun na yun? Oo. Di man lang tayo ginutom eh. Oo nga naman. Ibig sabihin, no sweat. No sweat eh. Ganyan ang sa tingin ko tamang description. 3-0. Paano nakapasok sa finals. Hindi yung description ng tsura. Yung kung paano nakapasok sa finals. Ang rain or shine. Number 1 sila sa elimination round. Ang Meralco. Yun. Okay. Bye-bye time. Siyempre, maraming salamat sa View Blends. Of course, kay Mr. Amis Tumang ng amazing playground. Yun, no? Cosmo Culture, Mr. Amis Tumang ulit, na amazing playground. Sturdy Friend of California, Jay Lucera for Hookup Watches, Sintox Medical Center, Miss Babes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Fred Couture. Ako mabatiin ko yung mga taga Tanggob City, Misamis Occidental, yung pamilya ko dyan, si Lola Teresa Kaaminyo, na nanonood sa atin dyan. Ako miss na miss ko na yan. Tapos si Tito Mulong, sila Tito Lando, sina Gogong, sina Jeff, sina Paulo, Tita Rosie, nanonood sa atin. Maraming salamat po. Tapos batiin ko lamang po yung mga kasi kanina niyaya natin sila yung Filipino Spurs fans dahil naka-Spurs t-shirt ako ngayon. Batiin ko na yung Filipino Spurs fans, tapos yung kanilang founder na si Mr. Neptali Calonge. Ayan, happy birthday kay Toto Gunner, JB Villarreal Primero, Rodel Yu, kay Noel Nieto. Ayan, binabati natin silang lahat. Bukas po ulit, batiin natin iba pang mga taga FSF. Salamat po. Okay, and syempre sa aking wife Queenie, I love you, Prince Ian, Prince Zoe, kay Mami Base, Mami G, at kay Daddy Dan, belated happy birthday. And to my wife, Queenie, happy anniversary kahapon. Oo nga, tsaka belated happy birthday! Salamat, belated happy birthday. Anniversary pa rin namin ngayon sa US, April 8 pa rin. Yes. At Sports Radio Family, maraming salamat sa inyong suporta. Samantala, Sports Radio. Kalas na tayo. Ako po si Dennis Rinsobe. Meg Sioson. And Haji Kaamin. Until tomorrow, ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Bye. Salamat.